Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong hapon mga lodi o gabi kasi gabi nyo pala ito mapapanood mga lods. No? So ayan, grabe. Mag-news tayo ngayon. So check natin yung mga update sa mga balita ngayong umaga kasi alam nyo, may delicates na pwedeng mangyari ngayong umaga, ngayong gabi. No, ito yung decision ng Supreme Court no sa tariff mga idol, no? So titignan natin 'yan ngayon. So bago ang lahat, mga idol, palike muna ng ating video. Syempre, malaking tulong yan sa ating channel. Syempre, sa mga gustong ng ganitong content, mag-subscribe na kayo, no? So ito, nag-position tayo kanina. Nag-short ako actually. So profit, ongoing profit $8. Pero hindi ko sure kung didiretso to pababa no? So maglalagay na ako ng stop loss dito mga loads, no? Pambayad lang. Pangbayad lang muna para hindi tayo talo. Ayan dito. Oh, ayan. So para hindi tayo talo. Meron na tayong piece mga loads. No, kung tamaan yan, yun, wala tayong talo. Okay na yan. Kasi kanina, wala ako, kumbaga wala ako, hindi ko na-tsempohan tong top Sayang mga idol Gusto ko sana mag-short ngayon nag-short tayo kaya lang medyo alanganin yung short natin. No, pero okay na to. Kung tamaan man 'yan walang damage. Zero damage kumbaga. Zero damage mga lodi, no. Hanap na lang tayo ulit mamaya. So ayan, check muna natin ang ating mga news mga lodi. Kanina mga lodi, ito makulit yung nangyari ginawa ni Trump mga lods, no. Una dito muna tayo. Sabi ni Trump, Jamie Dimon said today that it's not a great the President Trump's fires back at JP Morgan CEO Jamie Dimon of opposing Trump's attack on Jerome Powell. So kilala niyo na to si Jamie Dimon, no, yung JP Morgan CEO. So parang kinundi na ni Jamie Dimon, no, yung ginagawa ni Trump kay Jerome Powell, no. So ngayon, sabi ni Trump, Jamie Dimon probably wants higher interest rates. Maybe he makes more money that way. O ayan na, kumbaga pinatamaan niya si Jamie Diamond, Jamie Diamond mga lodi, hindi Diamond. Si Jamie Diamond, no? Mukhang nakikinabang ka, no? O, yan, hindi natin alam mga idol. So, sa tingin ko, yung mga siguro yung mga kumukontra kay Trump, kung hindi ka lalaban sa kanya talaga, mas maganda huwag ka na magsalita Kasi kapag pinatulang ka ni Trump, nako mapapahiya ka. Tulad nito mga idol. Hintahan nyo to. merong ano rito, merong dinerte fingeran si Trump. Ayan, merong heckler, no? Parang ano to mga basher ni Trump. Check natin So, someone heckled President Trump at the Ford plant today. So, he mounted FU and flipped them the bird, no? Ayan, that's the President Trump I know and love, no? So, kapag tinrush talk mo si Trump, ayan, no? Is imagine mga idol talagang papatulang ka niya, sinabihan ka niya ng F-word, tapos dirty finger sabay kinawayan. Diba? Yan, FU, tapos dinerty finger niya, sabay kinawayan niya. Ayan. Ang kulit ni Daddy talagang mapagpatol. Mga idol, no? So, nako, yari yan, mga lodi. Talagang lumalaban siya, no? So, ito, Fear and Greed Index natin mga idol, mukhang malapit na tayo sa neutral. Ay hindi, halos neutral na tayo, no? Kahapon nasa fear tayo no? 26. Nasa fear tayo. So ang bilis magbago from fear to neutral. Mga idol, no? So grabe. So ito yung sinasabi ko, tomorrow could be the worst day. So ngayon to
no, ngayong araw. From mamaya to, mga siguro gabi hanggang madaling araw, mararamdaman natin to. Tomorrow could be the worst day of 2026. The Supreme Court will rule on Trump tariffs, no? And there's a 76% chance they ruled illegal. Some people really think this is bullish, but it isn't, sabi niya. You need to look at what happens right after the ruling. Here's the ugly part, sabi niya. Trump explicitly stated the payback could be hundreds of billions. If you include investment damage, that number hits trillions, mga lodi. If the court nukes the tariffs, they're instantly blowing a massive revenue hole in the treasury. Talagang magbabayad si Trump ng malaki dyan, mga lodi. Sabi niya nga, hundreds of billions or even trillions. This is a fiscal shock event. The market isn't pricing in the chaos of refund fights, emergency debt issuance, and sudden retaliation risk. When that reality hits, liquidity will be pulled from everywhere at once, mga lodi, no? Naku, grabe yun, no? Pwedeng sa Bitcoin, sa stocks, sa crypto, they will all be used as exit liquidity. Be careful out there. By the way, I've been in macro for over 20 years and I've called the last 3 market top and bottom. O yan, baga pinromote niya yung sarili niya. Pero, ayun nga mga idol, no? Pwedeng maging volatile. For me, pwedeng maging bullish pero mas lamang yung bearish dito mga idol Sa akin lang big warning, the next 24 hours could be extremely volatile. Sa akin, mas dito ako sa volatile. Yung pwedeng gumalaw siya ng wavy, no, hindi yung rekta bagsak, no. Yun lang yung sa akin mga idol no. Parang mas gusto ko yung part na magiging volatile siya, hindi yung bigla na lang siya magda-drop, mga lods, no. Minsan kasi kung ano yung inaasahan natin, hindi nyo yung nangyayari. Kung inaasahan nila magda-drop, nako, baka biglang lumipad yan, no. 2 US events hit almost back to back. Both can flip market fast, sabi rito mga idol. Nako, ingat kayo sa mga trade nyo. Supreme Court tariffs ruling, gabi pala to mga idol. Mga alas 9 hanggang alas 11 to, pero mga alas 10 yan, mga ganyan. Poly market is pricing about 71% chance the court rules tariffs illegal. If that happens, the market instantly starts thinking about refund on the 600 billion plus Trump keeps talking about. That adds a lot of uncertainty for markets, mga idol, no? Grabe, laki niyan, 600 billion. Number 2, Fed President speak, no? Magsasalita ata sino magsasalita? Si Jerome Powell. This matters even more now because of the Powell investigation noise. Baga, magsasalita siya, so pwedeng may sabihin siya mga idol Check nga natin yung ating calendar, forex calendar. January 14. So ayan nga. CPI pala mamayang gabi, nako. CPI pala to, mga PPI pala, CPI pala kahapon. Kaya pala nag-live si Boss Robo. PPI pala, sorry. PPI mamaya mga lodi, no? At magsasalita si Jerome Powell, no? Mas importante daw 'to ngayon kasi nga meron siyang kaso 'Di ba? So hindi natin alam kung ano yung sasabihin niya, pwede siya maging bearish. Mga idol, no? Any new detail on change is in tone can move confidence and rates fast. And once rates move, everything follows. This is the trap. Don't get liquidated into the headline. Nako mga lodi, nakakaano to mamaya mga idol. Sana tama yung ating mga position. Kaya lang kasi kahit tama yung position mo dyan, pag winasiwas yan, sa pool kayo lahat dyan. Pag ginanyan yan. Sa pool tayo lahat dyan mga lods, no? So titignan natin kung ano mangyayari. Pero delikado ngayong gabi. Mga idol, promise. Sabi nga dito 9:30 yung 9:30 yung kay Jerome Powell. Tapos yung kay Trump, yung decision ng kay Trump gabi rin. So nako, mukhang magiging sobrang volatile mamayang gabi ng ating crypto mga lodi. So kailangan mag-ingat kayo diyan mga idol. Nako. Mabigat yung mararanasan natin mamaya. No, so punta tayo dito, nako.
Senator Elizabeth Warren calls on banking regulators to delay World Liberty Financial Bank's charter bid until Trump cuts ties, no? So, kilala niyo naman to si Senator Elizabeth Warren, talagang syempre kalaban to ni Trump mga idol no. So, gusto niyang ma-delay, no, yung World Liberty Financial Bank charter bid, no, until Trump cut ties na daw. So, ito, speaking of World Liberty Pi, Pakistan partners with the World Liberty Financial to explore a dollar-backed stablecoin for cross-border payments, no? Kumbaga, medyo bumuboses na ngayon tong World Liberty Pi, mga lodi, no? Magkano? WL5 to, no? WL. Ito. So ngayon, naku, 9% pala inangat nito, mga idol. So 10 pesos to Sa 7 days, wala masyado. 7 days pala, 8%. 24 hours, 9% pala to, mga lods. 9%, mga idol, no? 7 days, ayan, no? So, from 9.73, bumalik siya sa 10 pesos. 11 nga siya dito ng January 9, no? O, ayan, no? Nagkakaroon ng consolidation dyan, mga lods, no? Sa World Liberty Pi. Nako, eto, isa to si Mayor. Si Mayor, nako. Today, former mayor naman pala siya, no? NYC Mayor Eric Adams launch a crypto token claiming it would fight anti-Semitism and anti-Americanism. Naglabas siya ng token, mga lodi. At ano nangyari? The coin has since crashed over 81% from its peak, mga lodi, no? So, mga idol, sabi nga sa inyo, pag naglalabas ng mga ganito, yung mga celebrity, mga sikat na tao, mga artista, o kung sino man, mga idol, nako, gusto lang kumita ng mga yan, mga lods, no? At gagamitin din yan ng mga OG o yung mga alam na yung kalakaran para pagkakitaan kayo. Kaya wag nyo nang patusin yung mga ganyan, mga idol, no? Naglabas pa siya ng ganyan bago lumabas yung Clarity ako. Kung lumabas na yun, kulong ka sana. Hindi natin alam, no? Mga lods, no? Pero ito yung mga may iwasan natin, no? Pag lumabas yung ating batas, no? Ayan, grabe si Mayor, oh. Ito, isang exciting na news to. Rockstar Games. No? Rockstar Games seriously considers integrating Bitcoin into GTA 6 online, mga lodi. Imagine, naglalaro tayo. Ako, isa din to sa mga inaabangan ko, yung GTA 6, mga lodi. Gusto kong laruin to, mga idol. Kaya lang sa November pa ata to ngayong taon. So, medyo matagal-tagal pa, mga idol, no? Lalaruin natin yan. Pwede natin yung i-live o something na i-upload sa video natin. Pero hindi dito sa video na to, no? Baka gumawa akong channel, okay? Doon na lang kay Boy WhatsApp yung gagamitin kong channel. Kasi ano pa naman siya busy pa siya sa studies Pero nag-upload siya ng mga video niya, no? So ayan, makiki-channel na lang ako muna kay Boy WhatsApp pag maglalaro ako nito. Pero imagine, mga idol, no? Naglalaro ka ng games tapos mag-earn ka, o sabihin na natin na pwede kang kumita gamit ang crypto. Siguro hindi lang Bitcoin, baka mapasukan din yan ng stable coin, hindi natin alam mga idol, no? So kung seryoso na yung Rockstar Games dyan, para sa akin goods yan, at goods din yan sa mga maglalaro ng GTA 6, no? Di ba? Nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa, di ba? Pero sa tingin ko, medyo mabigat-bigat yung computer na kailangan mo para malaro mo yung GTA 6 Sana kaya ng PC natin, mga lodi, no? So ayan good news yan. So ito naman, nako, yung Ron coins, nako, kaya nasa Ron tayo kanina nagpump nagkaroon ng hype Nagkaroon ng hype ngayon sa Ron coins, mga lodi, grabe, 21% 24 hours, 7 days. Oh, grabe. From 7 pesos to 9 pesos. So, within 24 hours, pumalo siya ng 21.9% ngayon. Mga idol, no? Yung ating Ron coins, no? Breaking news.
AXS, the token that powers the Axie Infinity universe is currently ba't AXS? Hindi nga. Solid din ba AXS ngayon? Uy, grabe rin pala AXS. Bumalo din pala AXS mga idol. Oh, from 53. Oh, lahat pala eh. Yung Ron coins tsaka ano pala AXS eh. AXS token that powers the Axie Infinity universe is currently experiencing a massive uptrend on the 24 hours time frame, up to 40% on the day. CoinGecko is reporting 253 million plus trading volume across all exchanges. This is huge. We are seeing the Ron token also follow suit. The Axie Infinity ecosystem lives on the Ronin network. These two tokens are leading the path for the Web3 gaming sector. Oh, yan, grabe. So, sa mga may Ron AXS dyan na nakahold ng matagal na panahon, siguro kung matagal na panahon nyo na-hold dyan, wala pa, baka magbe-break even pa lang kayo. Pero syempre, goods to mga Lodi, no? Positive news. Sabi nga nila, respect the pump, no? Respect the pump mga idol, kahit na maliit man yan, no? Binigay sa inyo yan, eh, no? Kumbaga, binigay yan para mag-profit kahit papano. So, respect it, sabi nga nila, pump is pump. So, goods na goods yan mga idol, no? Walang problema dyan mga Lodi. Tanggapin natin, kumbaga. Di ba? So, ito na, mainit yung balita natin sa Clarity Act mga idol. So merong gustong linawin dito si George mga idol, no? Clarity Act, myth and facts, no? O fact. Myth. Sabi dito kumbaga ano lang to, myth. O ayan. Ano tawag ng myth? This bill is about to pumping crypto prices, no? Kumbaga ito yung mga haka-haka na pag napasa yan, lilipad, no? Yung lahat ng crypto. Ako mga idol, sinasabi ko sa inyo, sabi nga natin, di ba? Pag yan napasa 99% for me ng mga token sa crypto space, babagsak at magsisiro. Sinabi na nila yun mga Lodi, no? So, mga pili lang, no? Yung mga utility coins, no? Ayun yung mga pwedeng maapektuhan yan. Ayun sabi niya dito, the bill is about to pumping crypto prices. Ayun yung mga myth daw yan. Kumbaga, haka-haka lang yan. Ito daw yung fact. It's about rules, not rallies, no? Clear definitions on commodities versus securities. So, capital can actually size in commodities and securities, no? So, yung mga coins nyo, mga idol, no? Dapat inire-research nyo yan, know what you hold, kung security ba na coins yan o commodities yan. Ano ba yung mga commodities na coins? Example, yung Bitcoin, no? Talagang inanunan nila yan bilang commodities. Ngayon, nagkakaroon ng mga usap-usapan o banggit-banggit na yung mga nag-apply daw ng ETF o yung maaaprobahan bilang ETF na coin, spot ETF, considered na yun as commodities, mga idol, no? Ayun sinabi. Research nyo, no? Ayun lang yung pagkakaano natin sa mga balita. Ito pa isang myth. It kills DeFi o decentralized finance and decentralization. Ayun daw yung myth. Ang fact daw doon, fully decentralized networks aren't treated like banks or brokers. Builders, validators, node operators aren't auto-regulated just for existing. O, ayan mga Lodi Isa pa, myth. It hands everything to the SEC, no? Kumbaga, SEC daw yung ang hawak niyan, no? Ayun daw yung myth. Yung fact, it draws lines, no? Merong mga niyan, may mga border yan, kumbaga. Spot markets lean towards the CFTC. The CFTC. Disclosures stay with the SEC. Less turf war, more clarity. O, ayan, mas malinaw na yan, mga lords, no? Isa pang myth, this pushes crypto out of the US system, no? Kumbaga, ipupush daw nila paalis, no? Yung crypto. Fact, the bill assume Bitcoin, Ethereum, stablecoin, and spot ETFs stay inside the US financial system, no? So, yung spot ETF stay inside the US, no? Myth, this is bad for innovation, no? Nako, mukhang hindi ata totoo yun, no? Fact,
It's bad for ambiguity. Good for institution that need predictable rules before deploying real size. That's why on-chain data is already showing larger players stepping in quietly. This isn't a hype bill, it's a framework bill. And those are the ones that change behavior before they change price, no? So ako mga lodi, no? Yung yung sinabi nga nila, kasi hindi lang naman si David Schwartz nagsalita nun, marami rin nagsalita, nakalimutan ko na, basta lagi nating nung pinupush pa lang yung bill na yan, sinasabi na nila yon na 99% is mawawala yung mga coins, mga lodi, at mababawasan yung mga manipulation sa market. No, parang naisip ko agad noon, ang matitira lang o ang magbe-benefit dito sa Clarity Act na to ay yung mga utility coins, yung talagang ginagamit talaga, hindi yung mga shitcoin, yung mga meme coins, talagang sa tingin ko yun yung mga wawala mga idol no. So kayo, ano bang din dito mga lods na punta na tayo dito. Nako, para ito pang pa-hype lang to kasi si Jay Claver alam niyo naman si Jay Claver, Ripple escrow release are time lock 2 months maximums. They can't emergency dump supply during a crisis. This makes supply shock more severe, not less. XRP is on the verge of being sold out completely, no? Mauubos na raw yung XRP. There's not much left, and it would reflect that if everyone took their XRP off the exchanges, imagine when BlackRock throws their hat in the ring. Either way, what's coming is going to be mind-boggling. I told you this back in 2025, but unfortunately Trump had other plans. However, the time is now. I promise you, I promise you, I promise you, I promise you. You will all say, what the F? No way this is really happening. You'll be jumping up and down with joy, and when you do, know that's just the beginning. I'll keep telling you, it will be like picking low-hanging fruit. Enjoy. So, hina-hype nila yung mga XRP holders, mga lodi, no? So, meron silang mga pinaniniwalaan na mga pwedeng mangyari, pero nasa inyo yan, mga idol, kung maniniwala kayo sa kanila o hindi, no? So, ayan. Ito yung last news natin at chinik ko to, positive daw to. The OCC has approved Ripple to operate a national trust bank. So, yun pa lang mga lodi, goods na yun, no? Isa yun sa mga roadmap. Dati ko pa yun na 2022, no? Nung nakita ko yung sa roadmap na yan, hindi ako naniwala nun. Imposible yun, may bangko sila. Posible yun, mag-a-apply sila ng ETF. Posible yun, mag-apalitan nila yung SWIFT. Tapos nakikita natin, unti-unti na nangyayari. So, alam ko mangyayari na to mga idol. So, marami nag-aano dyan sa comment section na parang bago lang sila sa channel natin na medyo paborito ko daw ang XRP, which is di ko naman tinatago yon. Pero do your own research mga idol. I'm not a financial advisor. No, huwag kayo umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold na kahit anong mga coins, mga lodi na. So, sa totoo lang mga idol, medyo busy tayo ngayon. Magsusundo pa ako ngayon kasi ang oras na hindi kasi ako makakapag-update mamayang gabi kasi meron akong pupuntahan. So, in advance ko na yung record ko. Siguro kasi alas 6 na yun sa akin. So, susunduin ko na sila boss sa kanilang eskwelahan. So, pasensya na muna. Bukas na lang ako ng umaga magbabasa ng comment. Umaga, promise yan. Magbabasa tayo ng comment bukas. Bawi ako sa inyo mga idol, no? So, ayun yung ating news ngayon mga lodi. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Check nyo yung link dyan sa description sa baba. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? thank you. Ang babait ninyo.